Amen. Praise God. Okay. Hallelujah. Okay, so ang praise God. So kanina po, meron na akong gusto idagdag, ano, napakaganda po kasi nung shinare ni Dave kanina. Sabi niya, pagkakulang, huwag ka nang para kang lulugo-lugo. Di ba? At saka huwag ka makwenta. Sabi doon, no, yung isa nagkwenta kagad, siguro mga 8 buwan na sweldo yan. Di ba? Gastos yan. Di ba? Yun ang kagad na pumapasok sa atin. Gastos, malaking kakulangan, di ba? Pagkakulang, nakakadiyo ko. Pagkakulang, huwag kang lumingon sa baba, lumingon ka sa taas. Di ba? Amen? Dahil sa taas, manggagaling ang iyong pagkapala. Amen? At saka yung blessings po natin, blessings comes from the breaking. Di ba ba? Binrake yung bread. Kaya pagka binibreak ka na ng Panginoon, meron blessings na malaking parating sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Palakuhan po natin, Panginoon. Hallelujah. Okay. So praise God. So alam niyo po, we are now changing our series from faith. Ano po yung topic po natin last time is all about breakthroughs. Amen? Alam niyo po, ang ating pong breakthrough ay manggagaling if we have the right goal in our mind. Kung tama po yung ating pong goal, kung tama po yung ating pong patutunguhan, kung tama po yung ating pong attitude, kung tama po yung ating pong dinaraanan, tayo ay makaka-breakthrough. At isa po sa pinakamahalagang bagay bilang isang Kristiyano ay tayo po, ito po yung goal po ng bawat po sa atin, hindi po ito goal ng church na ito. Ano po? Every Christian's goal should become more and more like Christ. Okay? May kausap ba ako dito? Okay. Praise God. Mukhang lumalalim na tayo, Pastor. Okay, becoming more like Christ. Okay, so ibig sabihin, lalo tayong nagpapaubaya sa Panginoon, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya sa lahat-lahat ng Kanyang, sa ating buhay, sa ating Panginoong Kristo. So sino po yung nandito nung last Sunday? Okay. So, sino po dito yung tinamaan last Sunday? Okay. So, una pa lamang, ano po? So, ating pong, number 1, yung prayer. Kadalasan, ang pinagpe-pray po natin, pag nag-church tayo, ano po pinagpe-pray natin? Panginoon, i-bless mo naman ako. Panginoon, mauubos na ang visa ko. Panginoon, kailangan ko ng pera. Magkakatapusan na naman. Di ba? Yan ang kadalasan na pinagpe-pray natin. Pero ang napakahalaga na dapat po pala nating ipanalangin ay maging kamukha tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? That's the greatest breakthrough in our life. Ngayon pa po, ano pa po yung mga pamamaraan para masalo tayo maging kamukha ng ating Panginoon Hesukristo? Of course, we have to study His life. Pag-aralan po natin yung kanya pong buhay. Kung paano siya namuhay sa mundong ito, paano siya nanalangin, paano siya nangaral, paano siyang kumain. Ano pong favorite na pagkain ng Panginoon? Okay, sabi ni iba, hamburger. Fish lang po ang kanya pong favorite na pagkain. Ano po? At ano pa po, ang sabi ni Apostle, what you set is what you get. Kung ano yung sineset mo sa isipan mo, yun ang makukuha mo. Kung palagi mo sinasabi, wala. Wala. So, walang-wala ka talaga. Okay, yan ang mangyayari sa buhay mo. Pero pag sinasabi mo na, ay hindi, basta hindi ako mawawalan. Kahit kailanman, hindi ako kukulangin dahil ang aking Diyos ay mayaman at ako ay anak niya at ako ay hindi niya pababayaan. Amen? Yun po yung napakahalaga pagka sineset po natin ang ating pong isipan sa mga bagay patungkol sa ating pong Panginoon. And then, position yourself to possess. Okay, natatandaan niyo po ba yung bulag? Pumosisyon po siya, hindi po ba, sa daraanan ng ating Panginoong Kristo at siya po ay nakatanggap ng kanyang milagro. So, ganun po ang ating pong gagawin. Pagka tayo po yung nag-church, we are positioning ourselves. Tama? Kaya po napakahalaga that we should give importance to our church going sa ating pagpunta sa church. Hindi lamang po yung pagpunta sa church. Every morning, pinuposisyon na po natin ang ating po sarili para tayo makatanggap na malalaki sa ating po Panginoon. Tigit sa lahat tayo po maging kamukha ng ating Panginoong Kristo sa pananalangin at sa ating pong pagdidevotion. Dahil everyday po, ginagawa po yan ng ating Panginoon. Okay ba? Okay, sino po yung nag-devotion na dito kanina? Okay, praise God. Yung iba nahihiya lang magtaas. I know. Okay, yung iba mamaya. And then, praise God. So, and then, sabi po sa 2 Peter 1:3, He has given everything in life and godliness. Ibinigay na ng ating Panginoon ang lahat-lahat ng ating kakailanganin in our lifetime. Kaya sigurado ako, hindi ka kakapusin.
Amen? Hindi ka kukulangin. Okay? Hindi ka magugutom. Okay? And then, i-apply po natin yung ating po mga natututunan and then, tularan din po natin yung examples ng iba. Yung kanila pong mga ginagawa. At, and then, ano pa po? And then, stirred up. Ibig sabihin po na stirred up, kinakailangan, hindi po natin hinahayaan na tutulog-tulog ang ating pananampalataya. Patuloy natin itong kinakaukaw. Pagka nang nilalambot ka na, di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, haluin mo nga ako. Okay? Ugain mo nga ako, yugyugin mo nga ako. Di po ba? Kasi po, pagka natulog na po yan, tumining na po yan. Di po ba? Parang yung adobo, kumain ka ng adobo, di ba? Yung mantika nasa ilalim, di mo nakakainin. Okay, yung kape, kinakailan, hinahalo. Tama? Okay, praise God. Nakapanood ako si Apostle, nakapanood siya kay Mr. Bean, di ba? Napanood niya yung inaalog na gano'n. Okay, sa atin naman sa kay Tito Vic and Joey, ayun din, nagmamadali din. Kumain ng isang kutsarang asukal, kape, tas tubig, tas gatas, tas inalog niya, gano'n. Gano'n ang kanyang pag-alog. Okay. Praise God. Okay. Praise the Lord. So, stirred up. Okay? Pero wag din yung gagawin yun, ha? Mainit ng kape. And then, keep shining. Patuloy tayo magdingning sa Panginoon. At mangyayari lamang yun pagka palagi tayo nananatili sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. Amen? That's how we keep shining. Hindi ka kikinang, hindi ka magiging attractive sa mga, at hindi ka makaka-attract ng mga taong maniniwala sa Panginoon kung ikaw mismo ay hindi ka lumalapit palagi sa Panginoon. Amen? And then, sabi dito sa may Philippians chapter 2, verse 5, in your relationships with one another. Kaya po napakahalaga ang ating pong relationship. Unang-una sa lahat sa Panginoon, at ikalawa yung relationship po natin sa bawat isa po sa atin. Okay, lalo na po sa mga mag-aasawa. So, palagi ko nga pinapayo, pagka mag-aasawa kayo, kinakailangan magkasama kayo. Hindi po pwede yung isa nandun sa Pilipinas, ikaw nandito. Okay, isa nasa Italy o ikaw nandito. So, ibig sabihin, kung saan siya pupunta, dapat magkasama kayo palagi. Palagi kayo magdesisyon. Dahil hindi kayo pababayaan ng Panginoon, mas higit ang pagpapala pagka kayo ay magkasama. Okay? Hindi po totoo na pagka magkahiwalay kayo ay pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi po totoo yon. Okay? Praise God. Kahit na po ang ating Panginoong Jesucristo, sabi po niya, palagi niya pinalalakad ng kanyang mga disipulo ng 2x2. 2x2. Hindi po solo. Kasi po madali pong madapa, madali pong manghina, madali pong matukso pagka ikaw ay mag-isa lamang. Pero pagka kayo dalawa, mas malakas kayo, mas matindi ang pagpapala ng Panginoon sa inyo. Okay? And then sabi dito, in relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Kaya po inaalam po natin sa atin pong team this year, Becoming More Like Christ, we will study about the life of Jesus more in a much deeper way. Pag-aralan po natin ating Panginoon, and then, at baguhin na po natin yung prayer po natin. Hindi lamang po puro pa sarili lamang natin. Okay? Baguhin natin ang prayer po natin na tayo po ay maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo para po tayo ay magamit pa ng mas maayos sa Kanya pong kaharian. At ano po ba yung dapat nating tularan sa ating Panginoong Jesucristo? He endured suffering. Di po ba? Kanina po, napakaganda ng sharing ni Sister Girlie. Kanina. Mas maganda po kanina yung pre-devotion. Meron pang matching tears. Okay, mukhang maraming rejection to, mukhang maraming crush ito na hindi siya crush. Okay. Praise God. Okay. Okay, praise God. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, yung rejection po, ni-reject po ang ating Panginoon, na-discourage po siya, marami po mga tao na inaasahan niya susunod sa Kanya, pero hindi po sumunod. So ganoon din po ang mararanasan ng iba po sa atin, we will be having rejections. Okay, tandaan niyo po yan. Okay, magkakaroon po tayo ng mga rejection. Okay? Pero kung si Jesus na-reject, ikaw pa kaya? Di ba? So siya lamang po yung palagi po natin tignan. And then ang atin din po tularan ay ang kanya pong katapatan. Jesus is faithful. And then siya ay punong-puno ng pag-ibig. Siya ay punong-puno ng pasensya. Pasensya sa atin. Huwag ka nang tumingin. Sa ibang tao, mahaba na pasensya ng Panginoon sa iyo. Bakit sa iyo? Hindi ba? Sa atin lahat, napakahaba na pasensya ng Panginoon at siya ay palagi pong nagpapatawad.
At sabi ko nga noon, hindi lamang, ang forgiveness is not only a blessing blockers, it also block the forgiveness of God in your life. Kaya napakahalaga po that we should always be forgiving. Practice po natin yung ating po pagpapatawad. I know it hurts sometimes. Di ba? Pero we cannot do anything. Kasi si Jesus, mas matindi ang kanyang sakit na dinanas sa atin at tayo ay dapat na magpatawad. Tulad ng pagpapatawad na natanggap po natin sa Kanya. And He is gentle and He is always humble. Okay? And then pure, malinis po siya. Siya ay dalisay at siya ay palaging nananalangin. Okay? Kaya yung ating pong hope, nagkaroon lamang ng victory. Natulog na kayong lahat. Okay, so bukas po ulit, meron po tayong uling hope, 9:30 to 10:30. And then pag Friday, meron po tayong half hour. Okay po yan? Sabi mo sa katabi mo, atin tayo bukas. Okay, kung may pasok, okay, excuse kayo. Pero kung wala naman, pumunta kayo. Okay? Sabi ito, who being in very nature God. Sino itong sinasabing ito? Nature niya ay God? Si Jesus. Okay, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Okay, so ibig sabihin, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos dahil narito siya sa lupa, hindi po ba? Siya po ay nagkatawang lupa at katawang tao at siya po ay nanirahan sa mundong ito na parang tao rin na katulad po natin. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Hindi niya nature, hindi niya kinuha yung lugar ng pagiging boss o mga CEO. Okay? Hindi ba? Kaya po hindi pinili ng Panginoon na mamuhay sa ating pong lugar na ito dahil wala na po. Lahat po dito, puro comfort na lang po puro technology. And then being made in human likeness. So wag po nating isipin na ang mukha ni Jesus ay ganito. Sabi nga po ng iba, wala naman daw pong kagandahan sa kanya na makikita. Okay? So ibig sabihin, hindi niya ina-attract ang tao dahil sa kanyang kagwapuhan, na-attract ang Panginoon dahil sa kagandahan niya sa kanya pong kalooban. Okay? So ganun din po ang bawat sa puso atin. Kung naghahanap ka ng kapartner in life, tignan mo muna ang puso. Bago ang itsura. Okay? Tama? Okay, baka mamaya huy, pogi. Di ba? Tamad-tamad naman pala. Okay? Di ba? Okay. Uy, maganda. Uy, burara naman pala. Okay. Di ba? Pag naghubad ng damit, nandoon na, iniwan na lang doon. Parang ahas. Okay? Kaya yung mga babae, okay, magtabi-tabi kayo, ha? Okay, praise God. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So ang ating Panginoong Kristo, He was totally obedient. Tayo, parang, kaya po tayo, ginagaya po natin ang ating pong Diyos, hindi lamang po tayo sumusunod pagka komportable. Okay, pagka hindi na komportable, ay, bahala na kayo dyan. Di mo, yung daming ligpitin. Hindi pa natatapos yung victory, maalis na. Okay. Ang daming liligpitin. Hindi mo ba? So, ibig sabihin, kahit na po anong mangyari, patuloy lamang tayong sumunod sa Kanya pong mga pinag-uutos. Okay? Even death on a cross. Okay? Hindi yung pagka nandito ka lang, pagka-anniversary. Yung daming mga dati. Anniversary mo na sila nakita. Okay, praise God. Sabi ko, sabi mo din, hindi tayo yun. Sabi sa kabila, kasi faithful tayo Okay, amen? Okay, so therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every other name. Kaya ang ating Panginoong Jesus, ang ay palagi po nating itinataas dahil ang Diyos nga mismo God the Father gave Him the name that is above every other name. Okay? Yung pinakamataas na pangalan. At the name of Jesus, every knee should bow. So ganito po mga kapatid. Lahat po tayo, whether believer or unbeliever, one day luluhod po tayong lahat. Okay? Kaya hindi mo pa na-exercise lumuhod, please, sanayin mo ng lumuhod. Mahirap po pagka ikaw ay pinilit pa. Okay, mas maganda na lang po na tayo po yung nagbo-volunteer. Gawin na lamang po natin ang sarili po natin kaysa ikaw ay lumuhod.
na ikaw ay pinilit lumuhod. Naranasan niyo na po ba yun? Pinilit kayo lumuhod and then may mga munggo pa. Hindi po ba? So, ibig sabihin mga kapatid, so, let's humble ourselves. Kahit na wala po tayo masyadong pangangailangan, kahit malakas ka pa, di ba? Wala pa akong cancer, ba't ako luluhod? May trabaho ka pa? May visa ka pa? Huwag mo nang hintayin. Di ba? Na kung saan said na said ka na, tsaka ka pa lamang luluhod. No. Okay? Kaya ba natin dayain ng Diyos? Hindi, di ba? So let's do it as a habit na tayo ay palagi nagpapakumababa sa Kanya in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Talagang pupurihin natin siya. Kaya nga, worship is a very important part in our service. Kaya nga, worship service eh. Okay? Hindi lamang po lip service, kundi talagang pati ang puso po natin ay nag-worship, sumasamba sa Kanya. Okay? Talagang inaalala natin ang lahat-lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin at saka yung pagpapasalamat po natin sa Kanya. And then to become more like Christ, we must be unselfish. Ay, sorry, nagdagdagan nagmamadali kasi ako. We must be unselfish. Ibig sabihin, hindi po tayo dapat maramot. Okay? Kaya nga po yung ating pong offering is a part of our becoming unselfish. Okay, yung ating po pagsisilbi. Dati po, ako po, napakaramot ko sa pera noon. Okay lang ako sa pera, pero pagdating po sa oras, napakakuripot ko sa oras. Ayokong mag-share ng aking oras. Pagka mayroong gustong kumausap sa akin, bigyan mo na ng 50 yan. Bumili ng kausap. Hindi ko sasabi. Biro lang yan. Okay. So, ganun po ako, madamot sa oras. Kasi gusto ko yung oras ko na kay Stella lang. Okay. Okay, praise God. So, ibig sabihin, ayun po yung isa po sa mga binrek ng Panginoon sa akin, yung very, very selfish sa time. Okay? So, minsan meron pa din. Bumabalik pa rin minsan. Okay? Kaya nga, naghanap ako ng liaison officer sa, para a-attend ng mga anniversary. Kung gusto niyo mag-a-attend ng anniversary, please lang. Okay? Volunteer is accepted. Okay? Kasi po yun ang ating pong kailangan. We need to be ministering to the body of Christ. Okay? Kasi po, umaga, kadalasan po, linggo nangyayari yun eh. Linggo ng hapon. So, kung naghanap pa kayo ng ministry, at mahilig kayong makiselebrate, mahilig kayong kumain, okay, please approach Brother Dave. Okay, so we must be unselfish. Dapat po ay wag po tayo maging maramot. Okay? Kung meron po tayong ma-share, kahit na isang candy, i-share po natin. Okay? Kung ano po yung mga bagay, yung time po natin, service po natin, ibigay po natin sa ating, gawain po ng Panginoon. Kita niyo yung bata, yung shinare ni Dave kanina, shinare niya yung kanyang pagkain. 2 fish. Alam niyo po yung fish, pagka sinabi pong fish sa kanila, hindi po ganyan kalalaki. Hindi po yung fish na kinain natin sa cruise. Okay? Na nilagay ninyo sa inyong plato. Tigi-tigisa. Okay? Okay. Praise the Lord. Okay, nag-share naman sila. Okay? So, ibig sabihin, we must be, always be sharing. Yung mga salita na ating naririnig, yung ating pong natututunan dito, sineshare po natin yon. Okay? And then, we must serve well. Kung magsisilbi tayo, gandahan na po natin. Diba? Kung usher ka, gandahan mo na yung shake hands mo. Huwag yung para ka nga. Okay, hindi ba? Praise God. Yung lip po natin, yung mga usher, yung mga usher. Okay, yung lip po natin, bantayan po natin. Okay, palagi nasa 17. Okay. Pindutin po natin sa ground floor para bumaba, para po yung mga aakyat, yung mga medyo na late, ay madali po sila maka-akyat. Okay ba yan? Okay. And then we must serve well. Saan po tayo nagsiserve? Wag lamang po tayo manatili sa isang ministry. Kinakailangan, meron pa po tayong secondary ministry. Okay? Alam nyo po, mahirap po sa amin yung mag-utos.
Ayun ang mahirap sa amin. Kaya kung nakikita namin na pwede nilang gawin, kami na lang gumagawa. Si Adrian, si Dave. Hindi nyo ba napansin? Hindi kami nag-uutos. Kaya dapat ganun din kayo, magkusa rin kayo. Okay? Okay ba yan? Okay. I-approach nyo si Dave at saka si Adrian. Adrian, baka pwede akong makatulong ng paglilinis. Okay? Adrian, baka pwede akong makatulong ng pagliligpit. Di po ba? Kaso yung kape lang pinag-inuman ninyo, yung baso, hindi nyo pa mahugasan. Ano ba yan? Di ba? Tama? Okay, kaya pagka nagkape tayo, hugasan na po natin. Okay, it's also a part of serving well. Pagsisilbi. Di ba? Sabahin nyo. Kung ikaw yung nag-ano ng bahay, ikaw yung nag-host, di ba? Ayaw mo naman ng ganon. Di ba? Tama, minamanito nyo yung time. Lunes, ikaw maglinis ng banyo. Tama? Meron bang ganyan sa inyo? Ayun. In this schedule, we have to serve well. Lalo-lalo na sa atin as a Christian. Ayun ang isang identity ng isang Kristiyano na dapat tayo ay nagsisilbi. Okay? Si Sister Estela, siya po yung nagluluto. Galing ng work yan. Naka-uniform pa nga yan, nasa kusina na yan. Pagkatapos naman niya, ako naman maghuhugas. Ako naglilinis. Di po ba? Serving each other. Kasi po, hindi po maganda pag ako na po yung nagluto, baka wala pong kumain eh. Kaya mas maganda siya yung nagluluto. Okay? So, isipin po natin yung ibang tao palagi. Huwag yung palagi sarili po natin. Ayan po ang ating pong Panginoong Kristo. Ang inisip niya po tayo. Tama? Okay, so ganoon din po tayo as a Christian, as a Christian who is becoming more and more like Christ, dapat po ay iniisip po natin hindi lamang po pang sarili nating kapakanan, kundi yung kapakanan din po ng ibang tao. Okay? Kaya nga po palagi ko sinasabi ay kung gusto niyo mag-business, kung mag-business dito, sino ba hindi gusto mag-business one day? Okay, siyempre dapat po tayo we want to have business one day. Ang number one rule po, dapat po palagi you have to think win-win. Panalo kayo pareho. Panalo yung customer mo, panalo ka rin. Hindi po pwede yung panalo lang yung customer mo. Di ba, binili mo 50 mo, binenta mo 49. Lugi ka pa. Okay? So, ibig sabihin, pareho kayong panalo. Okay? Wala nang Okay, to become more like Christ, we must always be willing to sacrifice. Alam niyo po, kung gusto niyo po natin maging matagumpay sa buhay, we have to give some sacrifices. Okay? Alam niyo po, isa po sa mga bagay na sinacrifice ko nung pagpunta ko dito sa Macau, napakahilig ko po sa chess dati. Addict po ako sa chess. Sumasali po ako ng mga tournament, kinukwento ko nga sa anak ko yung meron akong kalaro. Naglalaro kami ng chess sa isip na lang. Oo. Walang chessboard. Ganun kami kabaliw sa chess. Naglalaro kami ng chess, walang chessboard. No, paano yung tinira mo sa pawn king 4, pawn queen 4. Yung ganun ba? Naglalaro kami sa isip na lang. Okay. So, pero pagpunta ko dito naman, trabaho pinunta ko dito. Kinakailangan, give up ko na to, kundi maraming kakaining oras ito sa buhay ko. Okay, we have to make some sacrifices. Pagpunta ko dito sa Macau, siyempre wala ka naman trabaho kagad, di po ba? So, ang aking kuya at saka yung aking hipag, nagtatrabaho sila sa isang maliit na restaurant. Ewan ko kung alam nyo yun sa may Montaña Rusa. Okay, hindi nyo alam yun. Okay. Okay. Okay, so nandoon, sumasama ako sa kanila. Okay? At merong isang drum na patatas na naroroon. Binabalatan ko pero hindi ako naniningil ng bayad. Kaya tuwang-tuwa ako pagka pinakain ako ng chef ng lunch dahil hindi ko naman inaasahan talaga na babayaran ako, pakakainin man lang Basta gusto ko lamang ng merong nagagawa. Okay? So after a week, nagkatrabaho kaagad ako. Amen? So ganun kabuti ang Panginoon. Okay, kaya kinakailangan, huwag yung palagi, magkano ba ibabayad mo sa akin?
Huwag yung palaging ganun. Di ba? Palagi ka naniningil. Di ba? Tama? So dapat you have to do some sacrifices. Hindi yung palagi kang hindi malalamangan. Hindi yung parang hindi ka palaging maagrabyado. Okay? Praise God. And then, okay. So, sacrifice was important part of worship. During the Old Testament, alam niyo po, pagka walang sakripisyo, wala po silang worship. Sa atin lang nangyayari yun eh. Di ba? Yung nag-worship ka, pero mas lalo ka naging komportable. Tama? Pag uwi mo, busog ka pa. Pero in the Old Testament, hindi. Mag-worship sila. Meron pa silang sakripisyo na kinakailangan ibibigay, iaalay. Ganun. Okay? At ang nakakatawa nun po, pagka natuwa ang ating Panginoon, if we really offer the right sacrifices, di ba? Merong pagpapalang matatanggap sa Panginoon. Amen? Kaya kung pagod ka na, at nag-effort ka pa rin na pumunta, it's a sacrifice. At sigurado may matatanggap ka. Pagka ikaw ay ginawa mo yon. Pag halimbawa, 100 na lang ang pera mo at may pagbabayaran ka pa. Nag-offer ka pa, in-offer mo pa lahat. It's a sacrifice. Di po ba? Hindi po ako magbabalik, pero ang Panginoon, pag ibinalik sa inyo, mas higit pa sa inaasahan ninyo. Amen? Yun po yung sacrifice. Pagka nag-worship po tayo, there is always a sacrifice. Kaninang maga, alam niyo po, medyo busy po tayo. Ano po? So, Lunes, hindi po ako nakapag-prepare. Tuesday, hindi po ako nakapag-prepare. Gumising ako ng 4 o'clock in the morning to prepare for a 30-minute sermon. Okay? Hanggang kanina, nagpe-prepare pa po ako. So you really have to give some sacrifices. Amen? Okay, kaya kung gusto po natin ng blessings, mag-sacrifice po tayo. Mag-attend po tayo ng prayer meetings. Okay? Sinakikita ni Lord yun eh. And God will reward you. Naranasan ko na po yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, at gusto ko rin po maranasan ninyo yung mga pagpapala ng Panginoon sa inyo pong buhay. Okay? Okay, at least may kausap pa ako si Jerome. Jerome, mamaya. Okay. Okay. Praise God. Ang galing ni Apostle, ano? Nakikita, nandiyan ka, no? Okay. Okay. Okay, so we must always be willing to sacrifice. And then lastly po, to become more Christ, we must give glory to God at all times. Palagi po natin siyang bigyan ng kapurihan. Palagi po natin siyang bigay yung luwalhati sa Kanya. Okay? Meron kang pinagdaraanan, bigyan mo siya ng kaluwalhatian. Huwag po tayo magsasawa. Okay? Hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos pagka maayos lang ang ating pong buhay. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos kahit na minsan hindi maganda ang ating buhay. Nag-away kayo mag-asawa. Di ba? Hindi, napagalitan ka ng boss mo. Mawala yung cellphone mo. Naunahan ka sa toilet. Di ba? Naunahan ka matulog. Ang lakas pala magilik ng katabi mo. Di ba? We must always give glory to God. Okay? Kasi po, pagka nangyari po yung mga bagay na yun, and besides, God deserve all the glory. Siya naman talaga yung nararapat na ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Because we are His creation and He is our Creator. Tandaan po natin palagi, po, na siya yung may likha po sa atin, tayo ay nilikha lamang po niya. Okay? So sige po, let's all stand up. Tayo po lahat ay tumayo. Let's continue to give glory unto God. Hallelujah. 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 Father God, once again, we just want to thank you for this 9th year in our church. Our prayer every day, and will always be our prayer, is to become more and more like you. Continue to change our attitude, patuloy baguhin ang aming pag-iisip.
ang aming pong mga pananaw sa buhay, ang aming pong mga prinsipyo, ang aming pong mga desire, ang aming pong mga interest, ang aming pong mga pangarap. Help us, Lord God, to align with your will. And especially, this is our top priority of our prayer, is to become more and more like you. Hallelujah. 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 Yes, Lord.